Hello mga momshies! May mga nagtatanong din sa akin about dun sa pagre-resibo. So, paano na nga daw ba ang gagawin kung pinagsama-sama mo yung mga order sa'yo or yung mga umorder sa'yo sa isang resibo? So, kanino makakarating ngayon yung original na resibo? So, bago natin sagutin yan, again, ito si Mami Chris. Ang mga contents ko dito ay tungkol sa BIR ng mga online sellers at paano maging seller dito sa TikTok and sa Orange app. Kung gusto nyo po ng mga ganitong contents, i-follow nyo lang po ako. So, ano na gagawin dun sa original na resibo? Itatabi natin siya or kung gusto nyo, itapon nyo na. Basta, naka-remove na siya doon sa booklet. Ang maiiwan doon sa mga booklet natin ay puro duplicate na lang. So, unless na lang kung nag-canceled ka, syempre yung original doon, naka-attach sa duplicate pag canceled. Pero kapag okay ang resibo, i-remove mo siya doon sa booklet and then yung original na resibo, bahala ka na kung itatabi mo or itatapon mo pa. Basta naka-remove na siya doon sa booklet at ang maiwan na lang doon ay duplicates. So, paano naman kung yung 5 customer mo na yun ay may isa doon nang hihingi ng resibo? So, ang gagawin natin, yung 4 na customer, sama-sama sila sa isang resibo. Again, same date yan ha. Non-VAT ka na same date, tapos may 4 na settled na order. So, yung 4 na yan, pag samasamahin mo, then yung isang nangihingi, hiwalay siya ng resibo. Kasi dapat talaga kung may nangihingi ng resibo, regardless kung non-VAT or VAT ka, regardless din kung magkano yung binili niya, basta nanghingi siya ng resibo, separate ng resibo yung kanya. Yan, hindi mo din pwedeng pangalanan ng various customer. Mas maganda, dahil nanghihingi siya ng resibo, hingan mo din siya ng details niya na ilalagay mo doon sa resibo niya. Ayan. So, doon tayo sa mas maayos na pagre-resibo and para hindi rin kayo magkaroon ng penalty sa BIR. Kasi, if ever ma-tax map kayo and then makita nila, uy, ba't naka-attach dito yung mga original na resibo? So, maaaring magkaroon kayo ng penalty dyan, kaya mas maganda i-remove mo yung mga original, ang may iwan lang doon ay duplicate. Then, nasagot na rin natin na kanino makakarating ang resibo, wala. Unless na lang kung may nangihingi nung resibo or nire-require na tayo ng platform na maglagay ng resibo sa bawat parcel. So, sa ngayon, wala pa namang ganyang regulation ng ang mga platform. So, nag-a-apply pa rin naman sa atin yung rules ni BIR na pag non-VAT, pwedeng sama-sama na sila sa isang resibo. And then, yung mga less than 500 and then 500 up, separate, or yung mga nanghihingi ng resibo. So, yun lang mga mosis. Kung meron kayong question, suggestion, correction, comment nyo lang dyan. And then, wag nyo kalimutan mag-join doon sa ating free group. Doon nagtutulungan tayo. And nagre-remind din tayo doon ng mga deadlines ng ating mga filing or yung iba pang mga kailangan i-comply sa BIR. O kaya naman kung may bagong tax advisory or may bagong rules na lumalabas ang BIR. So, yun lang mga sis. Bye-bye.